Hello guys, welcome back to my channel. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Duco Barnes. At yung cabinet na nakikita nyo, dyan natin i-applyan. Kaya lang medyo mahaba ang proseso ng Duco Barnes. Kaya sa ngayon, yung part 1 ang ipapakita ko sa inyo. Yung ibang video ay to follow na lang. Kapakita ko sa inyo ang step by step preparation, yung bang magsimula sa umpisa hanggang sa ito ay mabot sa finishing. So tara guys, samahan nyo ako para masimulan agad natin pagkatapos ng intro. So guys, ito yung mga kakailanganin natin. Kailangan natin ng lacquer thinner, kailangan natin ng polytop body filler, kailangan din natin ng primer surfacer, lacquer primer surfacer, spot putty, kailangan din natin ng lacquer sanding sealer, kailangan natin yan guys. At saka itong lacquer flow, pasensya na kayo, ito lang ang available itong oil wood stain na kulay walnut, ito ang gagamitin nating pangkulay. At ang gagamitin nating pang top coat ay itong clear gloss lacquer. Gagamit din tayo ng patching compound sapagkat ito ay inihahalo doon sa lacquer spot putty. So yun mga kakailanganin nating mga materials. So tara guys, at magsimula na tayo. A few minutes later. So ayan na guys, bago tayo magsimula, kailangan na yung mga ulo ng pako na ginamit dyan sa cabinet na yan ay kailangan na maibaon nyo ng konti. Hindi naman kailangan na baon na baon, yung bang maibaon lang ng konti para pag nagmamasilya tayo, talagang sigurado tayo na hindi nalilitaw yung pinakaulo ng pako. Kasi pag kadalasan minsan nakakalimutan natin yan, kaya pag nagpipinis na tayo may mga lumalabas ng ulo ng pako, napakapangit naman tignan nun. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin nyo na yung mga ulo ng pako na ginamit sa cabinet na yan, siguradong maibaon nyo para pag nagpinis na tayo, hindi na yun lilitaw pa. 1 hour later. So guys, ang susunod na proseso ay ang paglalagay ng polytop body filler. Guys, kung di pa kayo masyadong sanay o kulang ang kaalaman tungkol sa polytop body filler, meron kayo makikitang link sa taas ng video na to. Mag-iiwan din ako ng link sa comment section at ganoon din sa description. Pakibisita nyo na lang. So tara guys, ipahid na natin yan. Ayan guys, kung napansin nyo, dyan lang ako naglagay ng polytop sa gilid. Kasi may nilagay dyan na liston at doon lang ako naglagay ng polytop. Hindi na kailangan sa pinakamuka kasi maganda naman ang pagkakagawa. Gaya ng gagawin nyo sa buong cabinet na yan. So guys, next procedure na tayo. 1 hour later.
2 hours later. So guys, nalagyan na natin ng polytop yung ating project. Ngayon, naghintay tayo ng 2 oras na matuyo. Ngayon ay lilihahin na natin siya. Pero bago natin siya lihahin, ay kailangan na pahiran nyo muna ng lacquer thinner yung ating polytop. Yan, no, na tulad ng nakikita nyo. Alam mo guys, sa gantong proseso kasi, bali yung ating polytop, pag nililihan na natin at hindi natin nilagyan ng lacquer thinner, didikit agad yun doon sa liha. Kaya magiging magastos sa liha. Kaya yung ginagawa natin na yan, bukod sa magiging patipid na sa liha, ay madali pang lihahin yan. Kung mapapansin nyo, maglilibag-libag yan. Pangalawa, yung nakita nyo kanina sa screen yung kapirasong kahoy, kailangan gagamit din kayo ng ganyang kahoy o para makasigurado tayo na yung ating project ay magiging pantay. Bali, tatanggalin lang dyan yung pinaka-resulti lang ba. Makakapa nyo naman guys sa pinaka-gilid, yung pinaka-dulo ng polytop na yan, kakapain nyo yun. Pag wala na kayo nakakapa na parang guhit o resulte, ibig sabihin nun ay okay na yun. Yung ganitong proseso, yan ang gagawin nyo dyan sa buong cabinet na yan. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. So ayan guys, so natapos na yung ating pagliliha. Kaya kinakapa ko ng ganyan guys, sinisigurado ko lang na walang na maiiwan na mga resulte or mga guhit dyan sa ating project. Bali, ilapit ko yung cam. Ayan guys, so pansinin nyo, yan ang kailangan matanggal yung mga resulte o mga guhit-guhit, lalo dyan malapit doon sa may pinaka-liston. Kasi dyan pangkaraniwang nagkakaroon ng problema, maaaring nagkukulang sa liha
o kulang din sa masilya. So siguraduhin nyo lang guys na walang resulta yan para hindi magkakaroon ng problema pag tayo ay gumawa na sa susunod pang mga procedure. So guys, sa next procedure naman tayo. A few minutes later. So guys, ang next procedure naman natin ay bubugahan na natin yan ng lacquer primer surfacer. Pero bago natin na bugahan yan, kailangan linisin muna nating maigi yung ating project. Lalo na yung mga nasa loob yan ng drawer na yan, mga shelves na yan. Bugahan nyo ng hangin para makasigurado na yung mga alikabok na galing dun sa ating pagliliha ay matanggal na. Guys, ang binubuga kong yan lacquer primer surfacer. Ngayon, yung pagtimpla naman yan, ang ginawa ko dyan ay 1:1. Ibig sabihin kung gaano karami yung ginamit ko na lacquer primer surfacer, ganun din karami ang inilagay kong lacquer thinner. At siya nga pala guys, no, wag nyong kalilimutan na lagyan ng masking tape yung mga bagay o parte ng cabinet na yan na hindi dapat tamaan ng pintura. Katulad nung yan, no, yung pinaka railings ng drawer. Siyempre hindi na kailangan tamaan ng pintura yan kasi may dati ng pintura yan. So kailangan malagyan nyo ng tape o ng masking tape ng maayos. Kasi pag di mo naayos yan, magkakaroon din ng pintura yan. Kaya siguraduhin na malagyan ng masking tape ang mga yan. hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild.
Bali guys, ayan, natapos na yung ating paglalagay ng ating lacquer, primer, surfacer. Yung ibang mga procedure ay sa next video ko na lang ipapakita. Kasi guys, tulad ng nasabi ko nung una, magsyadong mahaba kasi ang mga procedure nitong ating topic, kaya hinati-hati ko na. So guys, kung nagustuhan mo naman ang video ito, baka naman maaaring bigyan mo ako ng isang like at pakishare mo na rin. At kung meron kang tanong or comment, just comment down below. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mungkahi ko na mag-subscribe ka sa akin channel at pakipindot mo na rin ng notification bell upang lahat ng aking video na i-upload ay updated ka. So sa ngayon guys, yan na muna. See you on my next vlog. Bye bye guys. See you around. Yeah.